Formal lang binuksan ng pamalang lokal ng Taguig ang Life of Christ Lenten Park na matatagpuan sa TLC Village sa Lower Bicutan. Ito'y kasunod ng pagdiriwang ng bansa sa Semana Santa. Layo ng pamalang lokal na bigyan ang mga Taguigenyo ng lugar na makapagmuni-muni ngayong panahon ng Kwaresma. Ang Lenten Park ay nagbukas kaninang alas 7:30 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi at magtatapos sa March 30. Ayon sa pamalang lokal, maaring pagnilayan ng mga Taguigenyo ang pasyon, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus sa iba't ibang sulok ng parke kung saan tampok ang Stations of the Cross, Prayer Corner at Prayer Boxes at Cross Installation. Sa loob ng parke, mayroong 14 na panel na nagtatanghal ng mga kaganapan sa huling araw ni Jesucristo na naglalaman ng bawat isang angkop na talata sa Biblia at isang pagmuni-muni. Isang black interactive cross installation art ang inilagay sa gitna ng TLC Square kung saan maaring isulat ng mga bisita ang kanilang mga kasalanan at masamang gawi sa itim na papel at isa-isang ipako ang mga ito sa cross at meron ding chapel. Sa kanyang pagbisita sa parke, sinabi ni Taguig Mayor Lani Cayetano na mapalad tayong nananatiling buhay ang mga tradisyon. Ito ay patunay na ang Taguig ay isang probinsyudad kung saan makikita ang mga amenidad ng isang modernong lungsod pero hindi nakakalimot sa ating mayamang kultura at tradisyon. Sa ngalan po ng mga opisyales ng Taguig, malugod po namin kayong wini-welcome sa atin pong park kung saan sa panahon ng Kwaresma ay atin pong i-convert into a reflection site kung saan ang bawat pamilyang Taguigenyo ay magkakaroon ng pagkakataon na makapagnilay sa espesyal na paraan, no? Naniniwala po ako na bilang mga lingkod bayan, hindi lang po natin obligasyon ang siguraduhin na ang mga polisiya, ang mga batas ay nasusunod, napapatupad sa ating lungsod. Inaako din pong responsibilidad ng pamahalaang lungsod ng Taguig ang paggawa ng mga programa na gagabay po, no, sa buhay pananampalataya ng ating mga kababayan. At ditong panahon ng Kwaresma, tayo po ay napapaalalahanan ng dakilang sakripisyo ng Panginoon para sa atin, dakilang pagmamahal niya. By the blood of Jesus, natubos po tayo sa ating mga pagkakasala. Napakahalaga po ng panahon ng Kwaresma sa ating pong mga kapatid na Kristiyano sa buong mundo. Kaya po sa lahat ng mga opisyal na nandito ngayon, hiling ko po na ating pong ipamahagi, no, i-anunsyo sa ating mga residente na ang pamahalaang lungsod ng Taguig ay naghanda ng isang lugar kung saan hindi na kailangan lumayo pa ng mga kababayan nating Taguigenyo para po makapagnilay, makapag-reflect sa pamamagitan po ng setup na isinagawa ng ating pong pamahalaang lungsod ng Taguig. Mauunawaan po natin yung tinatawag na Passion of the Christ, no? Ano po ba yung mga yugto ng sakripisyo ng Panginoon hanggang humantong sa kanyang pagkakapako sa krus, pagkamatay at muling pagkabuhay. At yun nga pong kinapapanabikan po nating Easter Sunday na bahagi po ng ating tradisyon. Alam nyo, dito sa lungsod ng Taguig, mapalad po tayo na nanatiling buhay ang mga tradisyon, no? Sa kasalukuyan po, ilang mga sinakulo ang nagaganap. At sa totoo lang po, maski ang pabasa na kalimitan ay nakikita na lang po natin sa probinsya, ay nananatili pa rin sa lungsod natin. Hindi po ba ito ay patunay na ang Taguig ay isang probinsyudad kung saan makikita mo ang mga amenidad ng isang modernong lungsod pero hindi nakakalimot sa ating mayamura sa mga tradisyon. At isa po ang Semana Santa sa mga selebrasyon na ino-observe po natin para maipakita po natin, no, yung faith ng ating mga kababayan Pilipino. So sa pamamagitan po ng ating park, sana, no, mabukas ang ating puso at isip na mahalaga para sa tao, no, ang magbigay ng atensyon sa ating pananampalataya sa Diyos. Hindi ho ba? Sa trabaho po natin bilang mga lingkod bayan at kung saan po ako nakatayo ngayon, nakikita ko ang ating mga konsehal sa pamumuno ng ating Vice Mayor Arvin Ian Alit. I-recognize po natin sila.
Nakikita ko rin po ang ating mga kapitan kasama ang kanilang masusugid, magagaling na mga kagawad. Ina-acknowledge ko po yung presensya po ninyo. Masaya po ako dahil ngayong araw, maski po ang ating sangguniang pagkabataan ay nandirito sa pamumuno po ng ating SK Federation President Joanna Pagkalinawan. Maraming salamat sa presence ninyo. Bilang mayor po, nagagalak ang puso ko kapag nakikita natin yung participation ng ating mga kabataan. At syempre pa, ako ay nagagalak dahil full force din ho ang ating mga department heads na nandito ngayon sa pamumuno ng ating City Administrator Jose Luis Montales. So tayo pong lahat ay natitipon ngayon para sa pagbubukas ng park na ito. Gawin po natin ang ating bahagi na ipalaganap, ipaalam sa ating mga kababayan na bukas po ang park sa duration po ng Semana Santa. Hindi kailangang lumayo dahil kanina po binubulong ko po kay Father Manny Hipólito ng St. Ignatius, no, na actually ang hirap po sa isang pamilya ngayon, no, ang humanap ng paraan na makapag-bond sila. Pero sa pamamagitan po ng pagsiset up natin ng park na ito, nabibigyan natin ng pagkakataon ang bawat pamilya magkaroon ng espasyo, no, para magkasama-sama nang hindi kailangan gumastos ng malaki, hindi ho ba? So sa pagtatapos po, muli ang aking pasasalamat sa inyong pakikiisa sa launch ng ating pong park ngayong araw na ito, at dalangin ko po na maging makabuluhan, maging very meaningful ang time niyo po ngayon. Inaanyayahan po namin kayo na ikutin ang ating mga installations and later on, visit po our park na sinet up natin para mas maunawaan ng mga Taguigenyo ang buhay ni Cristo, ang kanyang sakripisyo para tayo matubos sa ating mga pagkakasala. So with that, again, thank you and welcome. God bless everyone. Mula rito sa lungsod ng Taguig, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines.